dahil sinagot na niya yung tungkol sa pagbaba ng ratings nitong si Marcos Jr. So titignan natin, pag-compare natin yung survey reaction niya ngayon na hindi pumapabor sa kanila ngayon, negative, wherein yung survey reaction niya noon na pumapabor sa kanila noon is positive. Ito muna tayo sa ngayon. Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos So ngayon, kine-question na kung ilan yung respondents. in the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito Na fake news. sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad ng sinabi, meron ngang findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data Nako. intelligence. Ayan, nung last week ang source mo, ang base source mo, yung Dim Sum Daily ng Hong Kong. Ngayon, Israel na. Firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range." Ngayon, yung survey base source niya ay sa Israel na. Of online Hindi conversations naniniwala na dun sa globally rising issues. End quote. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinion, Opinion daw, opinion. Oy, Pulse Asia, opinion daw yun. Kala ko pa ginamitan niyo ito ng methodology or methods scientifically. maharahil ay bunga ito ng mga fake news. Oh, fake news. At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi na naman ito pabayaan ng gobyerno dahil We. dapat natin malaman ang mga respondents. Bilisan mo, bagal. Saan ang mga respondents? Ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news? Kawawa tong. So ang mga Nahihirapan ka na respondents ba na magtanggol. ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? Eh talagang hindi nakakarating. Kasi piling-pili, kayo lang. So dapat din po nating Yung malaman. mga kamag-anak namin hindi na nakakatanggap ng ayuda. Dati nakakatanggap. Yung nakakatanggap ngayon ng ayuda, yung mga himudpuwet sa inyo. Oo, pero ang ganda naman ng buhay. Ito, sa parte ng administrasyon. At kung ano man po ang nagiging desisyon ng Pangulo at ng administrasyon, at ito'y magre-reflect sa isang survey Sa stasyon. na naisip pa rin po at ipapatupad pa rin po ng Pangulo kung ano ang hindi kung Okay. So, tingnan natin yung reaction niya dati. Noon, nung pumabor yung survey sa kanila. Tingnan natin. Reaction lang po from the palace regarding sa recent survey na nagsasabi po na 51% ng mga Pinoy pabor po na panagutin si ex-PRRD sa pagpatay po sa na may kaugnayan sa war on drugs. Oh, yung survey na ito, 51% daw pumapabor yung mga Pilipinong panagutin si PRRD doon sa ICC. Anong reaction niya? Very positive. masaya rin po tayo na majority po ng taong bayan Oh, ngayon majority na daw yung 2,500. Ay noon majority. Pero ngayon, yung pagbagsak ng survey ni Marcos, sabi niya, hindi daw majority yung 2,500. Pero dito noon, ay naniniwala majority na daw. sa naging action po ng pamahalaan patungkol po sa issue na yan. May mga nakita po rin tayo na yung iba ay undecided, yung iba ay hindi well informed of the situation. Yung iba So, daw. sa ngayon po, lalo po natin paigtingin ang ating Nakita nyo? pagtatrabaho para po masawata ang fake news dahil malamang po yung iba po na hindi pa po naniniwala sa Yung mga iba daw hindi naniniwala na anuhan daw ng fake news. Dati. Yung ngayon na hindi na bumagsumadsad yung survey, yung daw mismong survey firm ay fake news. ginawa ng pamahalaan ay dahil At yung 2,500 na respondents, hindi daw yun majority at hindi yun representative. Binilang pa niya 2,500 over 115 million na Filipinos. Pero dito sa
positive na ano sa kanila, aba, Hindi naniniwala sila doon sa fake news na kumakalat. So, masaya po tayo na suportado po ng taong bayan ang ginawa ng pamahalaan. suportado ng taong bayan kasi 51% daw. So makita ninyo talaga yung kaibahan kapag pumabor sa kanila. Dati 51%, masaya daw siya. Majority. Pero yung ngayon, sumadsad yung survey, sabi, ay hindi, ano yan, fake news yan. 2,500, di naman representative yan ng kabuuan ng Pilipino. Ngayon, bistado ka na. Bistado na kayo. Anong estilo ninyo? Malaking epekto to sa inyong mga alyansa-alyansa kasi yung sinasabi ni Marcos Jr. na 12-0, abay, bawas na. Mukhang ang PDP ata ang makukumpleto ng 12 ngayon, ha? Oo, pero hindi ko lang alam.